Hello po, magandang araw po sa ating mga kasunset, mga sunset moments natin. Ito po ulit si Sir Cotaylo, ang inyong lingkod na nagbibigay ng kunting kaalaman. Ha? Hindi namang po trivia, ang sa atin po ay talakayan sa mga issues. Ha? Kahapon kasi may nabasa ako tungkol kay President Biden ng USA at yung plano niyang bisita sa Vatican kay Pope Francis. Na? Pero may kunting issue na doon lumabas na yung advocacy ba ni President Biden tungkol sa same-sex marriage at saka yung abortion. Na? Kasi parang may mga legal na ata sila, mga batas na doon sa USA tungkol diyan, no? May mga states na legal na yung mga same-sex marriage and yung mga katungkulan o mga kagustuhan ng mga mag-asawa or hindi pa gustong mag-asawa, yung mga premarital sex na nabuntis, gusto lang magkaroon ng abortion. So, dito sa Philippines, wala pang ganyan. Ha? Ewan ko dito sa Japan, I think meron nata sila sa abortion, pero same-sex marriage, wala pa ata eh. I'm not so sure, ano? Pero, yun nga lang, mga issues po yan. Advocacy rin ni President Duterte, na parang sang-ayon nata siya sa same-sex marriage, pero hindi naman niya binigyan ng talagang daan ang mga legal na mga batas na mapapairal yung mga ganyan. Ang lang diyan mga nila, mga personal sigurong opinions nila yon, pero to me, kahit na yung mga ideology sa mga communism, na personally, ayoko ng communism because ang ideology ng communism, they don't believe on God. Hindi sila naniniwala ng Diyos. Big Bang ang kanila, na bigla na lamang lumutang itong mga bagay-bagay dito sa mundo. Kaya meron silang theory na evolution of man na mula sa mga unggoy-unggoy ba, mga kung ano yung mga chimpanzee, maging gorilla hanggang naging tao, no? Ganun ang kanila, mga evolution of man, no? Yun ang kanilang pananaw kung paano nagkaroon ng mundo, na nagkaroon ng existence ang tao. And I don't believe on that. Scientifically, hindi naman totoo na ganun eh. Wala namang sperm cell or egg cell yung mga anong tawag dito, mga buwaya na mga unggoy na naging tao. It's not that kind of the principle na ganun nag-exist ang tao. So I don't believe on those kind of ideology or philosophy. Much more na there is no God. And I don't believe also on this belief na you are predestined. You are predestined to be simply a laborer or a worker for only just that kind of state. So kung laborer ang mga mamamayan, lahat-lahat laborer equal. And then you serve and give it to the government. At the same time, the government will give that to the proletariat, the laborers. I don't believe on such thing. Although I don't also believe sa democratic world ng mga oligarchs. Dapat
kung nagsusumikap ang tao, there should be a reward for that pagsusumikap, na? Kung medyo tamad ka, na? De, suri na lang, kukunti ang mga makukuha mo, na? No work, no pay, kumbaga, na? Ganun din naman prinsipyo din naman yan Kahit baboy, kahit manok, kung hindi siya tutuka, hindi siya tataba, na? Kaya, there is a responsibility sa tao. Filosofiya lang naman yan Now, going back dito sa kay President Biden, ng USA at saka sa Vatican, naging issue yan. Meron pa ngang isang simbahan na hindi pinayagan si President Biden bilang Katoliko na mag-communion dahil sa alam ng pare ang advocacy ni President Biden about about abortion, about the same-sex marriage, kaya hindi siya pinatuloy at binigyan ng communion being a Catholic because he is a devout Catholic. Ang sabi nga niya na every Sunday nagsisimba siya. Pero that time na nasa isang state siya, personally, hindi naman niya minasama. Personally, medyo na hindi naman ata offend yung yung word niya doon Hindi naman yun nasabing nasaktan. Pero personal lang daw niya yon kasi may personal siyang paniniwala sa Diyos. Relihiyon, ika nga. But hindi niya yun inaano sa mga responsibility na bilang isang presidente ng United States. Now, I love the communists, but I cannot accept communism. I love communists because they are men. They are creation of God. But I cannot accept communism. Yung ideolohiya nila, hindi ko matanggap because I believe on God. I love LGBT. I love this mga gays, mga tomboys, marami rin ako mga kaibigan dyan, but I cannot accept same-sex marriage. Why? Wala pa akong nakitang baboy na binuntisan ng babaeng baboy. Aso binuntisan ng same-sex na aso. Ganon din sa tao. Naturally, ang lalaki hindi nakakabuntis ng kapwa lalaki. Naturally. Si babae naman hindi mabubuntis sa kapwa niya babae. Merong mga artificial insemination, but those are not natural. Mga technology na ang gumagamit diyan. So, by natural principle, I don't adhere to same-sex marriage. But, I accept and I am a friend to those LGBT community. Mga estudyante ko nga noon, kung ano man ang katayuan nila, well, it's theirs, I have to look at them as students. They want education. They like to be educated. And bakit aayawan mo sila? Now, going back to those mga religious divisions, kahit na nga sa race, meron din ganun Sa Amerika na napapailing-iling talaga ako doon na yung mga white Americans nagagalit sila doon sa mga Asians.
binabato, no? Tinutulak, sinisigawan, kahit nandun ka sa public place, restaurant or sa train, no? Because of that racism, no? I don't like racism, but I am for all races. I love all races. Gawa ng Diyos yun. Kasalanan ba niya kung itim siya? Kasalanan ba niya kung puti siya? Kasalanan ba niya na kung kayumanggi siya? Dito sa Philippines, no? Merong mga kayumanggi, no? Yung mga indigenous people, mga ata, mga kung ano-anong ano diyan, indigenous. Kasalanan ba nila kung bakit kulot yung buhok nila, na kung bakit andun sila sa bundok na ninirahan, na is theirs, no? Kultura nila yon. Kung igurot siya, that's theirs, no? And they love it, no? So ako, nung pumunta ako sa Ifugao, I really love to dance with those mga Igorots, no? And I go with them. Nagsuot ako ng G-string. I really love it. No? No? Thank you for my dear friend, the Mayuya. Yes, my friend in Mayuyaw. No? Shout out sa inyo dyan. No? Benedict, hindi mo ata pa ako nakitang naka-G-string noon, ano? Si Solomon, na? Hanggang picture pa lang. Na? The Magangat family. Thank you for accommodating me noon, na? Shout out sa inyo diyan mga taga Ifugao, ha? And ito i-conclude natin ito, na? Ang sabi ni Pope Francis, na, ng Catholic community. Ang sabi niya doon sa mga priests, na, sa mga religious lay workers. Ang sabi niya ni Pope Francis, be a pastor. Don't go condemning. Be a pastor because he is a pastor also for the communicated persons. So be a pastor, not only to Christian people, but kasama na yung mga na-excommunicate, na mga pinalayas na mga believers nila, members nila. They still are the pastors of those kinds of people. So, kahit naman komunista sila, be a pastor to those communists. No? You believe in God, then do not accept communism, yung ideolohiya nila. Huwag mong tanggapin yun. Pero yung mga komunista, tao sila, and you are still a pastor for them. No? Now, merong mga iba, hindi lamang sa Catholic Church, no? Kung hindi ka member sa kanilang mga organization, no? Hindi nila ina-accommodate. And I really could not accept that. No? If we want to have a heavenly community, then kahit may kasalanan, kahit mga murderer man yan sila, kahit nakawatan man yan sila, tanggapin mo. Be a pastor to them. Turuan mo sila. Lecturean mo sila. Ipakita mo sa kanila ang totoong pagiging Kristiyano, pagiging makadiyos. Kung Islam man sila, then let it be. Yun ang relihiyon nila eh. Accept them as part of your community. Tanggapin mo sila nakasama sa iyong community. Hindi yung tribe nila yon, tribe mo ito. Ang iba nag-aagawan. Ang sabi, hoy,
Sa akin yan, mga atak kami. Hoy, hindi. Sa akin yan, mga igurot kami. Nanakawan na ng kanilang mga miyembro ng bawat tribe nila. Na? And it's not good. No? Kung saan nanggaling yun sila, na? Let them go back to their tribe. Yung mga anak na mga indigenous people, lumad ang tawag ng iba sa kanila, na kung kinuha man sila ng mga komunista, dinala sa kung saan-saan, ginamit, no? Ginamit lang na nagrarally-rally na doon sa Manila, dinala doon sa Cebu, itinago doon, no? Train nilang magiging leader ng kung saan-saan, nagiging kadre, no? When they surrender, no? When they are found, no? Nakita sila muli at gusto nilang magbago, ibalik nyo sila sa kanilang dating kinakaroonan. Andun ang parents nila eh. Nag-aantay yung mga dato sa kanila. No? And they will be very happy. Matutuwa sila kung makita nila yung mga anak nilang matagal nang nawala. Be a pastor. Do not condemn them. Be a pastor even to those who are condemned. Do not condemn anybody. Be a pastor to everybody. Why? Because you are a pastor also to those excommunicated. Be a teacher, be a parent to everybody. Not only to those who are intelligent, who are beautiful, who are handsome. There are LGBT, gays, lesbian, or whatever. They are also people. Love them. Be a man. Be a brother or a sister for them. Kuha nyo? Ito, nagiging ganito lang ang content natin ngayon, kasi yun nga, mga undas-undas ngayon na ang akala natin yung mga pagpupunta-punta lang sa sementeryo, alala ng ating mga minamahal sa buhay. Pero ito nga, mga kunting talakayan na merong mga issues, hindi lamang naman ito mga religious evangelization. Hindi po. Kahit anuman ang relihiyon nyo, go with your religion. Because there is only one God. Iisa lang ang Diyos. Kung Islam ka man, kung Buddhist ka man, Confucius ka man, or Confucianist ka man, Shintoist ka man, whatever, Protestant or Catholic, we only have one same God. Ano't ano man ang tawag nyo sa kanila, sa Kanya, we only have one God. Kaya, same principle, we accept everybody. We do not condemn or excommunicate anybody. We have to love them. Even the communists, even the gays, and whatsoever. If they have their own religion, if they have their own ideologies, it's up to them. But personally in me, I cannot accept communism. Yung ism nila ang hindi ko matanggap. Yung same-sex marriage, I don't adhere to that. Let them be a gay, let them be a tomboy, kung yun ang ikinakasaya nila. Pero yung talagang gawin ng legal yung kanilang pagiging mag-asawa, why marriage? Because they want to be with themselves forever. No need for marriage. But they can be together. If they want to have children, then they have to go to
another gender, na mag-aampon din lang sila, na then that's their life. Pero legally, na and spiritually, I don't or I cannot accept that belief. No? God blessed man. We have to be mature. And when we are mature, God bless man to multiply. So how can we multiply if there is same sex? God made Adam as man and Eve as woman. Kaya pinagtalaga ng Diyos ang dual characteristics ng mga nilikha niya. Hayop man, tao man, o kahit mga halaman, may duality dyan. Kung bakit namumulaklak ang isang halaman, at bakit nagkakaroon ng seeds, it's because of the male and female stamens. Positive and negative stamens. The sperm cell and the egg cell. There are those two polarities. Magkaiba po ang mga characteristics ng mga yan. Dual characteristics. The polarity of positivity and negativity. Medyo malalim na po yan. Filosofiya na po yan. Simply, may lalaki, may babae. Si lalaki ay para sa babae, si babae ay para sa lalaki. Pero kung pagkakaibigan lang, magkaibigan, yes. Hindi ko mabilang-bilang kung ilan yung mga kaibigan kong bakla or tumboy. Kahit si Tekla nga napapasaya ako ni Super Tekla. That's their characteristics. Pero si Super Tekla, nagtaka na lang ako, may anak pala yun eh. Pati si Ogie Diaz, nagtaka na lang ako, kala ko baklang-bakla, yun pala 5 ang anak. But that's it. Buhay nila yun. Okay, thank you very much. Ito po ang inyong lingkod, si Sir Cotilo sa ating Sunset Moments. I hope naintindihan nyo po itong ating talakayan ngayon. Okay. Shout out sa inyo, mga gays. Si Mading, si Egay, sino pa? Nalimutan ko tuloy kung sino-sino yung mga yon. Yung mga dati kong estudyante sa DIMSU. Nalimutan ko anong mga pangalan noon. Sabi na may dami ng mga estudyante kung ganun hindi ko na tuloy maalala yung mga taong yun. Pero to all, shout outs po sa inyo. Shout out sa inyong lahat. Kay Berna, kay Ray Raul, kay Cora, yan sa Davao, kay Pedi sa Davao, shout out sa inyo dyan. Kay Joel dito sa Tokyo, ay by the way, 24th birthday po ng aking pangalawang anak, si Philip Jacob. Nasa Sendai na po siya ngayon. I hope he is at weekend. Di ko lang alam kung may natrabaho siya ngayong Saturday. Pero some of his works, andun naman sila sa homework sila, and housework sila kung medyo kailangan. Kasi nga dito sa coronavirus. Pero sa Sendai, hindi naman ata. At saka sa Tokyo, normalized na. Wala na yung state of emergency. Tinanggal na po yun. Okay na po ang, normal na po ang cosmopolitan Tokyo ngayon. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ang inyong abang lingkod. Sir Cotilo po. Dito sa ating vlog, Sunset Moments ni Sir Cotilo. Bye-bye!